May dahilan kung bakit iba ang trato ng narcissist sa'yo. Hindi ito dahil sa personalidad mo. Psychology ito. At kapag naintindihan mo to, siguradong magbabago ang balanse. Number 1, huwag mo silang bigyan ng emotional na reaksyon. Kapag may narcissist sa buhay mo, mapapansin mong parang lagi kang hinihigop ng negatibong presensya nila. Konting reaksyon mo lang, mas lalo silang gaganahan. Bigla silang mas confident, mas aggressive, mas kontrolado nila ang usapan. Bakit? Kasi kumakain sila ng emosyon mo. That's why ang gawin mo, huwag mo silang bigyan ng emotional na reaksyon. Isipin mo ang sarili mo na parang isang TV remote. Dati, hawak nila. Isang pindot lang, react ka agad. Pero ngayong alam mo na to, huwag mong ibigay sa kanila ang remote. O kaya patayin mo ang remote. Kahit anong pindot nila, walang nangyayari. At dito sila nagsisimulang mabaliw. Kapag sanay ang isang tao na nakukuha ang reaksyon mo, mababaliw at maiinsulto sila kapag bigla ka nang tumahimik. Dahil hindi na sila relevant sa emotional na mundo mo. At para sa narcissist, yun ang pinakamasakit. Kasi hindi ka na nag-i-explain tulad ng dati. Hindi ka na nagde-defend. Hindi ka na nagrarant. Hindi ka na rin nagsusumbong ng nararamdaman mo sa kanila. Yes, you respond, but you don't react. Dapat maikli lang ang sagot mo sa kanila. Okay, noted. Ito ang desisyon ko. Hindi sarcastic, hindi rin nonchalant sa pilit na paraan. Neutral lang. Parang wala kang pinoprotektahan at wala kang pinapatunayan. At dito nagbabago ang power dynamic. Sa totoo lang, ang narcissist ay hindi naghahanap ng katotohanan. Hindi nila gusto ang healthy conversation. Ang gusto nila ay emotionally charged interaction. Gusto nila ng chaos, confusion, intensity, kahit galit pa yan. Basta may emosyon. Kapag tinanggal mo yon, parang gutom na gutom sila pero walang pagkain. Makakaramdam ka ng kakaibang shift. Sa umpisa, mas lalakas sila. Mas lalalim ang pang-aasar. Mas titindi ang provocation. Para bang bata na mas nagtatantrum kapag hindi pinapansin. That's normal. Ibig sabihin, gumagana ang tactic mo. Pero kung consistent ka, kung araw-araw pareho ang response mo, nawawala ang thrill, nawawala ang excitement, nawawala ang control. At eventually, dalawa lang ang mangyayari. Either lalayo sila dahil boring ka na, which is actually a win, or mag-iingat sila sa'yo dahil hindi ka na nila kayang galawin. Ang emotional starvation ay hindi tungkol sa pagiging cold-hearted. It's about being self-contained. Hindi mo sila pinaparusahan. Hindi mo rin sila tinuturuan ng leksyon. Pinipili mo lang na hindi sila ang source o trigger ng emosyon mo. At kapag naramdaman ng isang narcissist na hindi na sila ang may hawak ng emosyon mo, automatic, nag-iiba ang trato nila. Hindi dahil naging mabait sila, kundi dahil nawala ang kapangyarihan. Ito ang tahimik na psychology na hindi napapansin ng marami. Walang drama, walang confrontation, walang speech, just calm presence, limited access, and emotional independence. Number 2, huwag kang matakot lumayo o umalis. Sa English, tinatawag itong exit leverage. Ang exit leverage ay hindi pagbabanta. Hindi ito parang sinasabi mong, iiwan na kita ha. Hindi rin ito drama o ultimatum. Sa totoo lang, hindi mo nga ito sinasabi ng direkta eh. Nararamdaman lang nila. Exit leverage means alam nila at ramdam nila na kaya mong umalis kahit kailan. Hindi dahil galit ka, hindi dahil sugatan ka, kundi dahil buo ka kahit wala na sila sa buhay mo. At dito nagsisimulang magbabago ang laro. Ang narcissist ay malakas lang kapag sigurado silang nakastuck ka. Kapag alam nilang kailangan mo sila, doon sila nagiging bastos, nagiging mapangkontrol at walang pakialam. Kasi sa isip nila, hindi ka naman aalis eh. Pero iba ang epekto kapag naramdaman nilang hindi ka na nakaangkla sa kanila. Kapag hindi ka takot lumayo. Kapag hindi ka nagmamakaawa para intindihin ka. Kapag hindi ka desperadong ayusin ang lahat. Bigla silang nagiging maingat kapag ganun ka na. Exit leverage is quiet confidence. Hindi mo na kailangang sabihin na kaya kong mawala ka. Ang sinasabi ng presence mo, buong buo ako kahit wala ka. Makikita mo ito sa maliliit na bagay.
Hindi ka na nakikipaghabulan kapag hindi sila nag-reply. Hindi ka na nag-over-explain para manatili silang kalmado. Hindi ka na natatakot na may masabi kang mali at iiwan ka nila. You stop walking on eggshells. At kapag tumigil ka sa pag-iingat sa emosyon nila, doon nila nare-realize na wala na silang hawak sa'yo. Ang pinaka-interesting dito, hindi mo kailangang umalis agad para gumana ang exit leverage. Kailangan lang nilang maramdaman na option ang pag-alis. At hindi yun banta, kundi katotohanan. Parang trabaho na alam ng boss mo na may ibang kumpanya ang pwedeng lipatan. Biglang nagiging mas marespeto ang tono ng boss mo dahil alam nilang may option ka. Ganyan din ang mga narcissist. Kapag alam nilang kaya mong mabuhay nang wala sila, biglang may please at thank you. Hindi dahil naging mabait sila overnight, kundi dahil nawala ang sense of ownership nila sa'yo. Ganito ang psychology niyan. Ang taong walang takot umalis ay hindi madaling manipulahin. At ang taong hindi madaling manipulahin ay natural na nire-respeto kahit ayaw man ng mga tao. Exit leverage also means may sarili kang buhay na hindi umiikot sa kanila. May oras ka na hindi nila alam. May desisyon ka na hindi mo ipinapaliwanag. May mundo kang hindi sila invited. Hindi ka na nag-a-announce ng independence. You simply leave it. At minsan susubukan ka nila. Biglang nanggi-guilt trip. Biglang may drama. Biglang may pa-victim. Chine-check lang nila kung kakapit ka pa ba sa kanila. Kapag bumigay ka, balik ang dating dynamics. Kapag kalmado ka lang at steady, they feel the shift. Dito pumapasok ang pinakamahalagang mindset. Hindi lahat ng relasyon ay dapat panatilihin. At hindi lahat ng tao ay may permanent access sa'yo. Ang exit leverage ay hindi about abandonment. It's about choice. Pinipili mong manatili, hindi dahil wala kang ibang option, kundi dahil gusto mo. At kapag naramdaman yun ng narcissist, hindi ka na nila basta-basta tinapak-tapakan. Number 3, dapat hindi ka predictable. Ang narcissist ay parang chess player na hindi naman magaling sa strategy, pero sobrang galing sa pagbabasa ng tao. Alam nila kung kailan ka magagalit, kailan ka papatol, kailan ka magpapaliwanag, kailan ka susuko. Hindi dahil manghuhula sila, kundi dahil paulit-ulit kang gumagalaw sa parehong paraan at doon sila kumakapit. Kapag predictable ka, parang may script ang buhay mo. Alam nila kapag tinaasan ka ng boses, tatahimik ka. Pag binigyan ka ng konting lambing, luluwag ka. Kapag sinisi ka, magde-defend ka. Predictability is control. Kaya ang predictability break ay hindi pagiging plastic. Hindi rin pagiging fake. Ito ay pagputol ng script na inaasahan nila. Dati, kapag may sinabi silang pasaring, nagre-react ka agad. Pero ngayong alam mo na ito, dapat kalmado ka na. Dati, kapag nagdrama sila, hinahabol mo. Pero ngayon, dapat wala ka ng pakialam. Dati, lagi kang available. Pero ngayon, minsan oo, minsan hindi. At wala ka ng paliwanag kung bakit. At dito sila nagsisimulang mawala ng footing. Hindi nila alam kung anong next move mo. Hindi nila alam kung galit ka ba, okay ka ba, o wala ka lang talagang pakialam. Hindi ka na nila mabasa. At sa psychology ng narcissist, ang hindi nila mabasa ay kinakatakutan nila. Predictability break is subtle. Hindi mo ito ina-announce. Hindi mo sinasabing magbabago na ako. You just change the pattern. Kung dati lagi kang sumasagot agad, ngayon minsan late reply. Kung dati mahaba ang sagot mo, ngayon dapat short and neutral. Kung dati emotional ka, ngayon composed ka. Same words, different energy. At mapapansin mo to, mas magiging conscious sila sa kilos nila sa'yo. Kasi dati, sila ang nagsiset ng tempo. Ngayon, wala na silang hawak na metronome. May mga pagkakataon pa na susubukan nilang ibalik ang dating version mo. Bigla silang sweet, biglang galit, biglang victim mode. Parang sinusubukan ka nila kung gumagana pa ba ang lumang buttons. That's the test. Kapag bumalik ka sa dating reaksyon, alam nilang pwede ka pa rin kontrolin. Pero kapag consistent kang unpredictable, nasisira ang control loop. At dito mahalaga ang isang bagay. Predictability break is not chaos. It's controlled unpredictability. Hindi ka pabago-bago dahil magulo ka. Pabago-bago ka dahil ikaw na ang may choice. You stop being reactive
and you start being selective. Ang ending nito, either lalayo sila dahil mahirap ka nang i-manipulate or mag-a-adjust sila sa'yo. Kasi sa totoo lang, ang respeto ng narcissist ay hindi galing sa awa o kabaitan. Galing ito sa uncertainty. Kapag hindi nila alam kung hanggang saan ka, doon sila nag-iingat. Predictability break is your silent power. Number 4, tanggihan mo sila tapos huwag kang humingi ng paumanhin. Sanay kasi tayo na kapag tumanggi, may kasamang, sorry. Sorry ha, di ko kaya. Pasensya na, next time na lang. Sorry, busy lang talaga. Sa normal na tao, okay lang yan. Pero sa narcissist, yan ang signal na pwede ka pang i-push. Kapag humingi ka ng paumanhin habang tumatanggi, ang naririnig nila ay hindi may boundary siya. Ang naririnig nila, may guilt siya. May crack. Pwede pang pasukin yon. Refusal without apology means tumatanggi ka na hindi mo ipinapaliwanag ang sarili mo at hindi ka humihingi ng paumanhin sa desisyong may karapatan ka namang gawin. Hindi ka walang galang. Hindi ka bastos. Hindi ka galit. Pero buo ka. I won't do that. Hindi ako available. Hindi ako papayag. Period. Walang kasunod na justification. Walang story. Walang paawa. At dito nagsisimula ang discomfort nila. Kasi ang narcissist ay sanay na kapag tumanggi ka ay may kasamang weakness. Kapag wala yon, parang may mali sa sistema nila. Hindi nila alam kung saan ka hahawakan. Maraming taong natatakot gawin ito dahil iniisip nila, baka isipin nilang masama ako. Baka magalit sila. Baka mawalan ako ng koneksyon. Pero ito ang hindi sinasabi ng marami. Ang taong nagagalit dahil hindi ka na nagsorry sa desisyong tama para sa'yo, ay hindi galit. Nawalan lang siya ng kontrol. At oo, may pushback yan. Sasabihin nila, grabe ka naman, ang selfish mo, ang yabang mo na ngayon. Pero pakinggan mo yan ng mabuti. Hindi nila sinasabing mali ka. Sinasabi lang nila na hindi ka na madaling paikutin. Refusal without apology is not about pagiging cold. It's about self-respect without performance. Hindi mo kailangang ipakita na mabait ka. Hindi mo kailangang patunayan na reasonable ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo para lang i-justify ang no. Your no is complete on its own. At kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, may nangyayaring shift. Bigla silang nagiging maingat sa paghingi. Bigla silang nag-iisip muna bago mag-demand. Hindi dahil naging dominant ka sa salita, kundi dahil hindi ka na submissive sa tono. Refusal without apology teaches people one thing. Hindi lahat ng access ay automatic. Hindi lahat ng request ay entitled. At para sa narcissist, yan ang klase ng tao na hindi nila gusto. Pero, nire-respeto nila. Number 5, huwag mong i-share lahat ng impormasyon ng buhay mo. Minimal disclosure lang dapat. Karamihan kasi sa atin, lumaki na kapag may problema, magkwento, mag-explain, mag-open up. Akala natin, honesty. Pero kapag narcissist ang kausap mo, ang bawat detalye na binibigay mo ay nagiging data. At ang data sa kanila ay weapon. Minimal disclosure means hindi mo na ibinubukas ang buong kwento ng buhay mo sa taong hindi ligtas. Hindi ibig sabihin nito na nagsisinungaling ka. Hindi rin ibig sabihin na cold ka o may tinatago kang masama. Ang ibig sabihin lang, pinipili mo kung sino ang may access sa loob ng mundo mo. Isipin mo na parang bahay ang isip at emosyon mo. Dati, open house. Kahit sino pwedeng tumingin, magtanong, mangialam. Ngayong natutunan mo na ito, nilagyan mo na ng pinto ang buhay mo. Tapos, may lock pa. At hindi lahat may susi. Kapag tinanong ka ng narcissist ng, bakit parang tahimik ka lately? Dati sasabihin mo, kasi stressed ako sa work eh. Tapos may problema pa sa pamilya. Tapos parang lost ako lately. Pero ngayon, marami lang akong iniisip. Tapos tigil. Hindi yan bastos. Hindi yan defensive. Just enough. Dito sila nagsisimulang ma-frustrate. Kasi sanay sila na alam nila ang galaw mo. Alam nila ang takot mo. Alam nila ang pangarap mo at insecurities mo. Sanay sila na kapag may nangyari sa'yo, first-hand reporter ka ng sarili mong kahinaan. Kapag nag-minimal disclosure ka, parang biglang nag-fog ang mapa nila.
Hindi na nila alam kung saan ka pwedeng i-pressure. Hindi na nila alam kung anong topic ang tatama. Hindi na nila alam kung paano ka i-trigger. At dito mo makikita ang totoong reaksyon nila. May mga taong magre-respeto sa boundaries mo. May mga taong tatahimik. Pero ang narcissist, maghuhukayan. Magpapanggap na concern. Sasabihin pa nila, uy, share mo naman sa akin. Open ka lang sa akin. Parang nagbago ka. Pero hindi dahil may pakialam sila, kundi dahil nawawala ang access nila sa'yo. Minimal disclosure is you saying, hindi lahat ng nasa loob ko ay para sa'yo. At alam mo kung bakit powerful to? Kasi ang taong konti lang magsalita tungkol sa sarili niya ay mahirap basahin. At ang hindi mabasa, hindi makontrol. You still talk, you still smile, you're still polite, pero hindi mo na ibinibigay ang raw emotions, detailed plans, or personal struggles mo sa maling tao. Kung tinanong ka kung anong plano mo, may inaasikaso lang ako. Kung tinanong ka kung kamusta ka, okay lang. Hindi peke, selective. At unti-unti, mapapansin mo ang shift. Mas maingat na sila sa'yo. Mas konti ang panghihimasok. Minsan mas tahimik. Kasi kapag wala silang hawak na impormasyon, wala silang hawak na leverage. Minimal disclosure is not about being secretive. It's about being strategic with your vulnerability. Hindi lahat deserve ang buong kwento mo. Hindi lahat kailangan ng access sa proseso mo. At lalong hindi ang taong ginagawang bala ang tiwala mo. Number 6, huwag mong ipakita ang kalakasan mo. Hindi ito tapang na mayabang. Hindi ito power na kailangang ipakita. Ito yung uri ng lakas na hindi nagmamadali at hindi humihingi ng permiso. Tahimik, pero ramdam sa buong kwarto. Sanay ang narcissist sa isang bagay. Kapag tumataas ang boses, kapag may emosyon, kapag may tensyon, doon sila gumagaling. Alam nila kung paano iakyat ang usapan sa kaguluhan, kung saan sila ang hari. Pero kapag kalmado ka, nababasag ang ritmo nila. Calm dominance is when steady ka kahit sinusubok ka. Hindi ka defensive, hindi ka pa victim, hindi ka rin pa-alpha na nagmamalaki. Relax lang ang katawan mo, hindi tense ang balikat, hindi ka nagmamadaling sumagot. Kapag nagsalita ka, mabagal, malinaw, at tapos agad. Walang paligoy-ligoy, walang justification. You don't fight for control, you already have it. Mapapansin mo to sa totoong buhay. Yung taong hindi nagmamadali magsalita, pero kapag nagsalita, tahimik ang paligid. Walang drama, pero may bigat. Hindi dahil sa lakas ng boses, kundi dahil sa certainty. Kapag sinubukan kang i-provoke, ang instinct mo ay ipagtanggol ang sarili mo. Magpaliwanag, i-prove na tama ka. Pero sa calm dominance, hindi mo kailangang patunayan ang worth mo. Hindi ka rin nag-e-escalate. You let the moment hang. Minsan sapat na ang isang tingin, isang segundo ng katahimikan bago ka sumagot. Doon nagsisimula ang psychological shift. Kasi sa katahimikan na yun, sila ang nagiging uncomfortable, hindi ikaw. At tandaan mo, ang narcissist ay laging nagmamadali. Gusto nila ng reaction ngayon. Gusto nila ng emotional response agad. Kapag binagalan mo ang oras, ikaw ang nagdidikta ng frame. Calm dominance looks like this. Hindi ko tatanggapin yan. Tahimik, walang galit, walang paliwanag. Or, ganito ang gagawin ko. Period. End of sentence. End of discussion. Hindi ka nakikipagtalo kung tama ka. Hindi ka rin nakikipag-negotiate sa respeto mo. You state, you pause, you move on. At alam mo kung bakit gumagana to? Kasi ang tunay na dominance ay hindi reactive. Ang taong madaling ma-trigger ay madaling kontrolin. Ang taong kalmado kahit inaapakan ng linya, yan ang kinakatakutan. Hindi dahil agresibo ka, kundi dahil hindi ka nila kayang iligaw. Maraming nagkakamali dito. Akala nila ang pagiging kalmado ay pagiging mahina. Pero sa psychology, kabaligtaran. Ang calm presence signals safety, control, at self-trust. Parang leon na hindi kailangang umungal para malaman mong delikado. At kapag naramdaman ng narcissist na hindi ka natitinag, automatic nag-adjust sila. Either bababa ang tono nila or iiwas sila. Both outcomes are power shifts in your favor. Calm dominance is not about winning arguments. It's about ending the need for one.
Hindi ka nag-e-explain ng boundaries mo ng mahaba. Hindi ka nagsusorry sa decision mo. Hindi ka rin nag-apologize for existing. You show, not tell. Number 7, outcome independence. Outcome independence means hindi ka na emotionally invested sa magiging reaksyon nila. Hindi mo na kailangan ng approval nila. Hindi mo na hinihintay kung magagalit ba sila o matutuwa. Hindi mo na inaabangan kung mananalo ka ba sa usapan. You do what you do because it aligns with you, not because you want a certain response. At dito nagsisimulang mabasag ang kontrol nila. Karamihan sa atin, hindi naman natin namamalayan, pero umaasa tayo sa outcome. Kapag nagsalita ka, umaasa kang maiintindihan ka. Kapag nag-set ka ng boundary, umaasa kang rirespetuhin ka. Kapag tumanggi ka, umaasa kang tatanggapin nila. At kapag hindi nangyari yun, nasasaktan ka, nagagalit ka, nag-i-explain ka lalo. That dependence, yan ang hawak nila. Ang narcissist ay expert sa pagbasa ng expectations. Alam nila kung kailan ka umaasa ng reaksyon nila, kailan ka naghihintay ng validation, kailan ka takot ma-reject. Doon sila pumipihit, doon sila nangingi alam, doon nila binabaluktot ang usapan. Outcome independence flips the script. Sabihin mong nag-set ka ng boundary, hindi mo na iniisip kung sasang-ayon ba sila. Hindi mo na iniisip kung magmumukha kang masama. Hindi mo na rin iniisip kung lalayo sila. You already accepted all possible outcomes before you opened your mouth. So kapag sinabi mong, hindi ko yan gagawin, tapos nagalit sila, edi okay. Kapag tinawanan ka, okay din. Kapag nag-walkout sila, okay lang. Hindi ka natitinag kasi hindi naka-anchor ang emosyon mo sa reaksyon nila. And this is what messes with them. Kapag ang kausap nila ay hindi takot sa consequence, wala na silang leverage. Hindi ka nila masusuhulan ng approval. Hindi ka nila matatakot ng rejection. Hindi ka nila mahihila pabalik gamit ang galit o guilt. Makikita mo to sa body language mo. Mas steady ka. Mas kalmado ka. Hindi ka nagmamadaling magsalita. Hindi ka nagra-rationalize. Hindi ka nagra-rationalize ng decision mo. You don't chase understanding. You let things fall where they may. Outcome independence is quiet confidence. Hindi mo kailangang ipakita. Ramdam lang. At oo, sa simula, nakakatakot siya. Kasi parang tinatanggal mo ang safety net. Parang sinasabi mo sa sarili mo, whatever happens, I can live with it. Pero doon ka nagiging unpredictable. Doon ka nagiging mahirap i-control. Narcissists thrive on people who need something from them. Kapag wala ka ng kailangan, nag-iiba ang laro. Hindi ka na nag-a-adjust ng tono para lang hindi sila magalit. Hindi ka na nagbabawas ng sarili mo para lang hindi sila ma-offend. Hindi ka na naglalakad sa eggshells. You show up as you are. Then, you let go. At dito lumalabas ang isang ironic truth. Kapag hindi mo na hinahabol ang respeto, mas nire-respeto ka. Kapag hindi ka natakot mawalan, mas nag-iingat sila. Hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil hindi ka na controllable. Outcome independence is not pagiging manhid. It's emotional maturity. It's choosing inner stability over external reaction. At once na maramdaman ng isang narcissist na kahit anong gawin nila, pareho ka pa rin, doon sila tumitigil o umaalis. Either way, panalo ka. Number 8, huwag mo silang bigyan ng access sa buhay mo. Maraming tao ang akala ang lakas ay nasa paninindigan sa usapan. Yung panalo ka sa argumento, nasabi mo ang punto mo, na ipagtanggol mo ang sarili mo. Pero sa harap ng narcissist, hindi yan ang laban. Ang tunay na laban ay kung sino ang may access sa oras mo, sa atensyon mo, at sa emosyon mo. Strategic disengagement means marunong kang umatras sa tamang oras, sa tamang paraan, nang hindi nagpapaliwanag at hindi nagpapaalam. Hindi ito dramatic walkout. Hindi rin ito silent treatment na may halong galit. Ito ay intentional exit. Umalis ka ng kalmado, walang emosyon, walang paalam na may sermon. Kasi kapag nakikipag-usap ka sa narcissist, darating ang punto na mararamdaman mong umiikot na lang ang usapan. Inuulit-ulit nila ang galawan nila. Binabaluktot nila ang sinabi mo. O biglang ikaw na ang masama. That's your cue. Hindi mo na kailangang ipanalo ang usapan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Kailangan mo lang umalis. At ang pinaka-importante,
Huwag mong i-announce ang pag-alis mo. Hindi na kailangang sabihin mo pa na hindi na kita kakausapin kasi toxic ka. Sige, tapusin na natin to. Wala ka namang pakialam eh. Because the moment you explain, you're still engaging. You're still feeding the system. Strategic disengagement looks boring in the outside, pero napaka-disruptive sa loob ng utak ng narcissist. Dapat bigla kang titigil sa pagsagot. Bigla kang tatayo at may gagawin. Bigla kang mag-shift ng topic. O literal, nalalayo ka physically or mentally. At ang iniisip nila, wait, bakit hindi na siya sumasagot? Bakit hindi ko na siya nahihila pabalik? Dito nagsisimula ang loss of control. Kasi sanay sila na kahit magalit ka, kahit umiyak ka, kahit makipagtalo ka, nandyan ka pa rin. Engaged, invested, reactive. But strategic disengagement breaks that pattern. Para bang sinasabi mo sa narcissist na hindi na siya ang priority mo. Hindi lahat ng provocation nila ay pinapatulan mo. At ito ang nakaka-relate sa maraming tao. May mga pagkakataon na alam mong tama ka, pero pagod ka na. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mo na walang resolution dito. Strategic disengagement is choosing peace over ego. Hindi ka duwag kapag umatras ka sa walang patutunguhang usapan. Hindi ka talo. You're just playing a different game. At kapag consistent ka rito, mapapansin mo ang pagbabago. Mas nag-iingat sila sa salita. Mas sinusubukan nilang sukatin kung hanggang saan ka na lang. O minsan, titigil na lang sila sa pag-engage kasi wala na silang makukuha. Kasi sa totoo lang, ang narcissist ay umaasa sa ideya na kahit anong gawin nila, nandyan ka pa rin. Strategic disengagement destroys that assumption. You don't need to prove anything. You don't need closure from them. You don't need the last word. Ang huling salita mo ay pag-alis. At ang pinaka-powerful na part, hindi nila alam kung kailan ka aalis ulit. Number 9, huwag mong sabayan ang ego nila. Kapag may narcissist sa paligid mo, parang laging may invisible competition. Kahit simpleng usapan lang, may paangat, may pasaring, may mga galaw na hindi halata, pero ramdam mong ipinapakita niya sa'yo na mas magaling pa siya kaysa sa lahat. At madalas, automatic tayong pumapasok sa laban na yun. Nagpapaliwanag tayo, pinagtatanggol natin ang ating sarili, nagkukwento tayo ng mga achievements natin, pinapatunayan natin na hindi tayo tanga o mababa. Pero doon pala tayo natatalo. Kasi ang totoo, ang ego contest ay hindi tungkol sa katotohanan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama, kung sino ang mas magaling o mas may alam. It's about dominance. At ang narcissist, home court nila yon. Sanay sila dyan. Buhay nila yan. Kapag pumasok ka sa ego contest, parang sumaba ka sa laro na sila ang gumawa ng rules. No ego contest means hindi ka sumasakay. Kahit may pagkakataon kang manalo, pinipili mong hindi makipaglaro. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa taong naghahanap lang ng reaksyon. Halimbawa, minamaliit ka nila. Dati, sasagot ka ng mahaba. Sasagutin mo ng achievements mo, ng reasons mo, ng context mo. Pero ngayon, wala. Maybe a calm, okay. Maybe tahimik lang. Maybe change topic. At sa loob-loob mo, buo ka pa rin. That silence, that refusal to compete, that's power. Kasi ang narcissist feeds on comparison. Kapag may kakompetensya sila, buhay ang ego nila. Kapag may ka-duel sila, may adrenaline. Pero kapag wala, parang nag-shadow box sila. Sila lang ang sumisigaw sa loob ng ring. At nakakainis yun sa kanila. Makikita mo yan sa mga hindi halatang reaksyon nila. Uulit sila ng kwento para mapansin. Tataasan nila ang boses. Magbibigay sila ng mas exaggerated na claims. Kasi hinahanap nila kung saan ka matrigger. Pero kapag wala silang makuha, bumabagsak ang intensity. No ego contest is choosing to be grounded habang sila ay nag-inflate. Hindi mo kailangan i-deflate sila. Hayaan mo silang mag-deflate mag-isa. Importanteng linawin na hindi ito pagiging passive. Hindi ito pagiging duwag. Ito ay strategic non-engagement dahil alam mo kung sino ka. Alam mo ang kaya mo. Hindi ka natatakot sa yabang nila. Kaya hindi mo kailangang tapatan. You don't win by proving. You win by not needing to prove. At may kakaibang epekto to. Kapag nakita ng narcissist na hindi ka nila mahila sa ego games, nag-iiba ang trato nila. Minsan mas maingat, minsan mas distant, minsan may halong respeto,
Minsan may pagkainis. Pero iisa ang common denominator. Hindi ka na nila kayang kontrolin sa pamamagitan ng ego. Kasi ang ego contest requires two egos. Kapag isa na lang ang lumalaban, hindi na contest yon. Monologue na lang. Ang taong hindi kailangang makipag-compete para maramdaman ang worth niya, that person is dangerous in a quiet, untouchable way.